beloved Boss Mike Cervera. Para sa mga kapatid nating domestic workers, tataas na po ang inyong buwan ng sahod sa Nako. ilalim ng Domestic Workers Reform Package na target maipatupad ngayong taon. Kung magkano yan, alamin natin sa report ni Rainiel Pawi. Grabe, ayan na mga kababayan. Good news good news sa mga OFW nating mga kababayan. Taas sahod, ayos. Pagtitinda ng gulay, prutas at merienda sa Mandaluyong ang pinagkakakitaan ni Belinda. Dito na siya kumukuha ng pantusto sa 3 anak at mga gastusin sa bahay. Minsan sapat pero madalas kulang daw talaga ang kita sa pagtitinda. Kaya naman nagplano na siyang mag-apply bilang domestic worker sa Canada o sa Middle East. Nako. Sa perception ko kasi, meron akong paniniwala na mas maayos ang buhay ko doon kung sakasakali. Nakita nyo mga kababayan hindi naman ako namimintas, real talk lang. Alam nyo, halatang halata nyo sa itsura ng mga kababayan natin na nahihirapan, Ano po? Halata nyo Sa itsura ho mga kababayan ng mga taong hirap talaga sa buhay. At sa mga taong maginhawa, dagsan gasat, ito ho masama, mga kababayan. Yung pong mga magiginhawa ang buhay ngayon na yung mga politiko ho na nakaw lang ho ng nakaw sa kaban ng bayan. Tingnan nyo si ate, halata ho natin mga kababayan, hirap sa buhay Tingnan nyo ho yung mga yung mga politiko, Tingnan nyo ho yung mga itsura, mga kababayan ko. Talagang makikita nyo ho mga kababayan Talagang kahit na ho ang edad 60 na nakatulad ko talagang bata pa rin ang itsura yan po hindi na ho sila naawa. Mga kababayan hindi na naawa. Nakakaawa ho mga kababayan Yung pong mga kababayan natin na talaga naman tumutulong sa mga buwis natin Tapos nanakawin lang ho nila Sara Duterte. Nanakawin lang ho tulad nila Joel Villanueva. Nanakawin lang ho ng mga hinayupak na mga kontraktor na nakikipagsabwatan sa gobyerno para ho makakulimbat yung mga yan ng sandamakmak na kwarta. Grabe. Oo, hindi na ho na mga naaawa. Yan po ang tawag dyan Matatamis lang ho yung mga dila. Matatamis lang yung mga salita. Pero ho mga kababayan, sa kabila niyan, mga demonyo talaga. Ang utak ng mga yan, puro panggugulang sa kapwa. Di ba mga kababayan ko? Hindi ho iniisip yung talagang makatulong. Makatulong sa nakakarami. Kung hindi ho magpapakita ng mga litrato, kunyari tumutulong sila na na may proyekto. Pero hindi pala natatapos yung mga to. Grabe mga kababayan. Kaya ho mga kababayan, ulitin ko lang, kapag nakakakita ako ng mga politiko, congressman, mayor, governor, ang tingin ko sa kanila, mga demonyo lalong-lalo na ho kay Sara Duterte, Kapag nakikita ko si Sara Duterte, mga kababayan, tignan nyo yung pagmumukha niyan. Na naging medyo umayos-ayos nung pinaretoke niya. Kasi may pamparetoke, di ba? Pero yung mga kababayan natin, na mahirap, uunahin pa ba yung magpagawa ng ilong? Uunahin pa bang magpatabas ng kanilang malalapad na mukha? Mga kababayan? Uunahin pa bang magpababa? Uunahin pa bang magpabotox, magpapiler at kung ano-ano pa? Yung po mga kababayan ay uunahin ng tulad ng ating mga kababayan na to yung kakainin sa maghapon nila Di po ba? Yan ang inuuna. Wala na hong panahon para ayusin yung kanilang mga itsura. Pero yung mga politiko, mga kababayan, naku, pagmasdan nyo sila. Habang sila'y nagpapakasasa sa mga buwis nating mga mahihirap, kita nyo, sikat na sikat pa sila. Ginodiyos pa ng iba. Saan kayo nakakita ng ganun, mga kababayan? Ginodiyos nila si Sara habang nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Anong klasing utak meron yung mga to? Di ba?
Oh, balikan natin. At least may good news ang gobyerno sa mga OFW nating mga kababayan para sa inyo to. Good news din para sa kanyang anunsyo ng Department of Migrant Workers na taas sahod para sa mga domestic worker. Sa ilalim kasi ng Domestic Workers Reform Package, mula 400 gagawing $500 o higit. Nako mga kababayan, no, $500 di mga ano ito. Mga 30 mil, ganun, ano, kulang-kulang, humigit kumulang 30 mil na ho yung sahod, ano, ng domestic worker. Kung ano man magiging trabaho nyo. Dito ho mga kababayan, mahirapan ho kayong hanapin yan. Ano, Boss Mike, kung need mo, how much tawag ka lang? Nang alin? Ano, magkano? Need mo ng ano? Ano bang Melchor? Ano yon? Ano yung need? Oo. Kung need ko, tawag lang ako. Kamo, saan kita tatawagan? Ipaskill mo yung number mo. Oo. Paano kita tatawagan kung hindi mo naman ipapaskill yung number mo dyan? Ano? Paskill mo. 28,000 pesos ang minimum base pay sa mga Filipino domestic worker. Nako. Para sa DMW, isang hakbang ang taas sahod para maitaas ang dignidad ng mga domestic worker. Nako. The new wage floor reflects the Kita nyo mga kababayan ko, no? Si Pangulo at ang gobyerno walang katigil-tigil sa paghahanap ng mga solusyon para makatugon, makatulong sa ating mga kababayan sa mampanig ng mundo naroroon kayo. Di po ba? Lynn Mariano, ano? Pero mga kababayan, si Sara, ano? Kainaro, ano? Si Sara, hindi ko ba lubos maisip? Siya ho, ulitin ko, paulit-ulit tong sinasabi ko. Si Sara Duterte, hakot ng pera papunta sa ibang bansa. Di po ba? Ang dapat ho kasi mga kababayan, tayo ang humahakot ng pera. Kayong mga OFW. Kayo ay nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Pero ho, si Sara, baliktad. Siya po ang kuha ng kuha din At doon po sa ibang bansa, gastos ng gastos siya. Okay lang sana mga kababayan kung may napapala tayong mga Pilipino. May kapalit. Kaso wala 'Di ba? Benepisyo niya lang lagi. Benepisyo niya lang lagi ang mahalaga. Yung pong kanyang katangahan, kamangmangan, ayun, doon kinakalat sa ibang bansa. Grabe, matindi, no? recognition of domestic work as work of equal value deserving of fair compensation. Tututukan din ng ahensya ang atensyong medikal para sa mga domestic worker na sisimulan sa Dubai ngayong buwan. Nako, yan Annual na. medical checkups will be implemented Nako. in 2 phases. Kita nyo mga kababayan, no? Halos lahat na sagutin na ng gobyerno. Voluntary basis muna. And as we acquire a bigger budget allocation, we will make the annual medical checkups mandatory. Nako. Ilan pa sa nakapaloob sa Domestic Reform Package ang Know Your Employer Protocol para alam agad ang sitwasyon ng OFW. Magsasagawa rin umano ng upskilling para mabigyan ng ibang oportunidad ang mga domestic worker. Ang lahat ng yan target maipatupad ngayong taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, lampas 2.16 million na ang OFW sa buong mundo. Yun, At kada taon, nasa 172,000 na Filipina ang umaalis ng bansa para magtrabaho bilang domestic worker. Kita nyo mga kababayan ko. Kainaro, kailangan talagang sipain. Sabi ko nga sa inyo, wala akong sisinuhin dyan sa mga empleyado ni Pangulo. 'Di ba? Kung kailangan batikusin. Matagal ko na sinasabi ang Kainaro. Itong sibunuan dapat nang sibakin talaga at palitan kung maaari nga lang, dahil si Pangulong Bongbong naman ang gumagawa na ng kanyang trabaho, bakit hindi na lang ikaw, Pangulong Bongbong, ang alin, maging DPWH Secretary? Tapos, ang gawin mo, yan, tulad naman, ikot ka ng ikot, tignan mo, nang maigi, o kaya bumuo ka ng isang team na talagang yung bata talaga natin. Kunin mo kami ni Kainaro. Sigurado, Pangulong Bongbong, magre-report kami sa iyo ng totoo. 'Di ba? Sigurado 'yan. Siguradong may report kami. Eto talaga, totoong nangyayari. Maayos, tama, yung pagtimpla ng simento, yung mga bakal na nilalagay sa ilalim. Yung lalim ay hindi lang nakapatong sa borak. Kung hindi talaga binaon ng maigi sa lupa, sa pinaka ilalim na inabot yung matigas
na pagtutungtungan, ganun eh, no? Ano, mga kababayan ko, libre na ho, Pangulo! Sama kayo, libre, walang bayad. Oh, okay lang, volunteer kayo. Oh, volunteer tayo. Oh, bayanihan to. Total naman eh, araw ngayon ng mga bayani, ano? Kung di ako nagkakamali, holiday ngayon. Araw ng mga bayani. Oh, di ba? Oh, wala. Oh, walang sweldo. Oh, kusang loob. Voluntaryo. Walang allowance. Oh, di ba? Payag ho kayo, payag ho kayo. Oh, tapos pag inalok sa'yo, Mike, ayaw ka. Kagaya, oh, ayoko talaga. Hindi, ito naman voluntaryo eh. Hindi ka opisyal na empleyado eh. 'Di ba? Hindi ka opisyal na empleyado. Oh, yan oh, sa mga gusto. Biruin nyo tayo mga Pilipino mismo magbabantay, ano? Magbabantay. Magsasakripisyo ng sariling kwarta. Kung yung mga politiko na mga binoto nyo, panay ang kabig nila, tayo mga kababayan ko, tayo, sariling kwarta gagamitin natin. Mabantayan lang natin lahat yung proyekto na yan. Alam nyo mga kababayan, dapat may ganon, ano? Dapat meron hong mga voluntary organization, ano? Mga organisasyon na pwedeng magboluntaryo para ho mga kababayan makapagbantay sa mga proyekto na to. Ano? At kailangan dapat magkaroon ho ng permiso sa pangulo o sa gobyerno na pwedeng pumasok anumang oras. Ano po? Anumang oras pwedeng pasukin nila lahat. Yan pong mga proyekto na ginagawa na yan. Di po ba? Nako, ewan ko na lang. Mga kababayan, kung hindi ho yan kung hindi ho yan naging maayos, kung tayo, kung mga kababayan, yung mga mayor kasi, marami dyan mga kababayan, marami dyan. Ayaw naman pansinin yung mga proyekto na yan kapag hindi sila nagkakapere. Di po ba? Oh, hindi magkakapere. Yung iba naman nagkapera na, kaya okay lang, bahala na kayo dyan. Hindi ho dapat kasi ganun eh. Ang problema talaga mga kababayan, itong mga leader ng bansa, mga walang pakialam sa mga pera natin. Oo, ang pakialam lang nila yung sarili nilang makukurakot eh. Ayaw mo naman, Boss Mike, tandem kayo ni Mon. Sino? Si Ramon Ang. Oh, baka pwede, no? Si Ramon Ang, ano? No? Oh, baka naman, no? Ramon Ang, oh. Oh, talagang tayo, mga kababayan, i-briefing lang tayo kung anong dapat mga i-check. I-briefing lang kung paano. Saglit lang ho yan, mga kababayan. Hindi naman ho tayo mga bobo para hindi natin mag-gets agad, ano? Kayang-kaya ho natin yan, mga kababayan. Makipagbayanihan po tayo sa gobyerno, sa bansang ito. Eto kung magkakaganon mga kababayan, sana, sana, tayo na ho yung matatawag na mga bagong katipunero. Tayo na ho yun. Rita Roas, Sir Mike, sama ako basta Starbucks lang Oo, sagot ko na ko, Starbucks lang Oh, eto na, mga kababayan. Ako, Boss Mike, sama mo ako. Sabi ni Norwell Abayan. Yun na nga. Sama-sama tayo. 'Di ba? Watchdog, yan. Oh. 'Di ba? Tignan niyo mga kababayan, 'di ba meron hong tinayo na organization yung CCW, alam niyo ho 'yon? CCW. Ano ba 'yon? Citizens Crime Watch. 'Di ba may ganon? Citizen Crime Watch. Kung hindi ako nagkakamali, tama niyo ako. CCW. Hindi nga natin maramdaman kung ano mga pinaggagawa nito di ba? CCW, nasaan na ba kayo? Kasi mga kababayan, nung araw, nabigyan ako ng ID niyan CCW. Nasaan na kayo? Di ba? Bakit hindi nyo pangunahan ng magkaroon kayo ng silbi, magtatayo tayo mga kababayan ko, tagabantay ng proyekto ng gobyerno. Mga kababayan, pwede kaya yon? Oo, ay itatanong natin sa mga, yan, princess. Itatanong natin sa mga abogado nating mga kaibigan kung pwedeng magtayo tayo ng organisasyon at ipa-accredited natin
sa gobyerno. Bantay ng proyekto ng gobyerno. Grabe mga kababayan ko, no? Tapos ikokonekta natin sa mga vlogger. Lahat ng inyong mga makikita, may ire-report sa mga lugar kung saan merong mga ginagawang mga proyekto. Bablog naman ng mga kaibigan natin, papakiusap natin sa kanila. No, na ito yung proyektong nangyayari ngayon doon po sa lugar na Pampanga, Bulacan, ito, tuloy-tuloy. Ito, walang gumagawa. Ganyan, mga kababayan ko. Para may nagbabantay. Gamitin natin yung mga resources natin tulad natin, mga kababayan ko. Malaking bagay Yung mga vlogger ng mga kaibigan natin, hindi lang magbalita ng kung ano yung mga nangyayari. Bakit gawin natin, magkaroon tayo ng mga magbabalita. Kung hindi binabalita ng mga mainstream na yan. Nick Candido, thank you naman. Di ba? Tayo. Magtulong-tulong tayo. Yun ang gawin natin. Di ba? Tulong-tulong tayo. Mga kababayan ko, may mga channel naman tayo. Pwede rin naman sa Radyo Pilipinas talakayin ito. Di ba? Meron naman tayong slot sa Radyo Pilipinas tuwing alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Diyan, sisiwalat natin lahat ng report. O kaya mga kababayan, gagawa rin tayo ng website. Dito sa website na to, doon nyo makikita. Wag na, para hindi kayo mahirapan. Facebook page na lang. Facebook page na lang. Natin. Doon ilalataglat natin. Meron na yan, G-Watch. Hindi ba yan, Hindi ba yan? Hindi ba yan yung relo? Kainaro, nasaan ka na? Nawala ka. Citizen Action for Accountability. Anong ginagawa ng mga yan? Di ba? Wala Mukhang nasusuhulan din Our beloved Boss Mike.